Yo! What's up mga kabeta? Kamusta kayo? Welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw, schedule tayo for water change sa mga beta natin. So, papakita ko ngayon sa inyo kung paano ko wina-water change yung mga alaga nating beta. So, tara samahan nyo ako. Let's go! So, kailanganin lang natin tong hose. Yan. Mura lang siya, mabibili natin siya sa hardware. Tapos, itong stick. Tatali lang natin siya dito sa gilid, tapos sa gitna. Para maging diretso siya, para masaipon talaga natin yung dumi. Pang malupitan natin. Kapag natali na natin yung stick, pupunuin lang natin ng tubig yung hose. Tapos, isi-shake natin siya para magkaroon ng pressure. Tapos, itong kabila, yung gagamitin natin pang tanggal lang mga poop ng ating mga isda. Ito naman yung magiging controller natin. Parang ganito siya. Yan, nakakapag-siphon na tayo. So tara mga kabeta, simulan na natin mag-water change. Ito yung tatanggalin natin sa kanila, itong mga poop na to, kasi kapag hindi natin ito natanggal, magkakaroon ng ammonia yung water. So magkakos yun para magkasakit yung mga laga natin beta. So tara, simulan na natin. So, balit, twice a week ako nag-30% water change. Tapos, kung gaano kadaming tubig yung inalis natin, ganun din kadaming ibabalik natin. Pag naglagay tayo ng water, pag nagdagdag na ulit tayo ng water, iwasan natin tamaan yung mga beta natin para hindi sila ganong may stress. Pati pag nagsasiphon tayo, iwasan natin mahigop sila kasi minsan yun yung magiging cause para mamatay sila kasi sobrang nakaka-stress sa kanila yun. After naman natin mag 30% water change twice a week, next week pwede na tayo mag 100% water change para linisin naman yung tank nila. So kukunin lang natin yung beta natin, tapos ilalagay natin siya dito, dahan-dahan lang natin siyang huliin para hindi siya may stress. So, tapon lang natin yung tubig. Kunin natin yung nahiwaga nating tabo. Siyempre, gintong scrub. Sobrang mahal ng scrub natin mga kabeta kasi ginto to. Kasi siyempre, mahal natin yung mga beta natin. Yung scrub lang natin yan. Hindi na ako gumagamit ng sabon kasi dati gumamit ako ng sabon. Namatay lang siya. Iniiwan lang niya ako. So pagkatapos nun, pagkatapos ng pangmalipitan nating hugot, babalawan natin siya syempre maigi. Yan, okay na yan. Pwede na tayo maglagay ulit ng panibagong stock na water. So ayan, kitang-kita naman natin, sobrang linis ng tubig. At sigurado, tuntuan na naman yung beta natin. So hindi ko muna siya agad ilalagay dyan. Nandito pa rin siya sa lagayan. At i-acclimatize natin siya ng 10 to 15 minutes. So ganyan ako mga kabeta kapag nag-100% water change ako. Para hindi rin ma-water shock yung beta natin at hindi may stress. At napakalaga pala sa lahat na kapag outdoor tayo, dapat yung mga pang stock natin na pang water change, kailangan nasa labas din siya. Kapag indoor, dun din natin sa loob ng bahay natin nilalagay yung stock natin na pang water change. So after 10 minutes natin siya i-acclimatize, pwede na natin siyang ilagay sa bago niyang water.
So, kunin lang natin siya. Ilagay lang natin siyang dahan-dahan. At syempre, para masigurado natin yung good health ng ating beta, maglalagay lang tayo ng talisay. Lalagay ko lang siya dyan sa ibabaw. So maglalabas ng tanin yan na magre-reduce ng pH level ng water natin. At syempre, may-maintain natin yung good health ng beta natin. And para rin siyang nasa natural habitat niya. So maglalagay lang ako ng pinch ng rock salt. Kurot lang to. Antibacterial kasi to. At lalo pag umulan, kailangan natin maglagay ng pinch ng rock salt kasi antibacterial to para hindi lapitan ng mga parasite yung mga beta natin. So lalagay lang natin siya dito. So mga kabeta, ganun lang ako mag-water change. So kung gusto natin mapahaba yung buhay ng alaga nating beta, so kailangan lang natin i-maintain yung good water condition. At syempre, kailangan maging responsable ka bilang tagapag-alaga nila. So dito na tayo nagtatapos. So kung hindi ka pa isa sa mga kabeta ko, please like, share, and subscribe to my channel. And please click the notification bell para updated ka sa mga bago kong upload. So sana nakatulong ang video na to. Sama-sama ulit tayo sa susunod na journey. Happy fish keeping.